Kumusta mga ka-Excelation and welcome back sa isa na namang Excel tutorial video na kung saan tuturuan ko kayo kung paano mag-combine ng multiple Excel files gamit ang Power Query. Mahalagang paalaala bago tayo magsimula, dapat lahat ng files na gagamitin mo o pagsasama-samahin mo ay dapat nakalagay lamang sa isang folder at dapat bawat file na pagsasama-samahin mo ay para-parehas lamang ang format. Ngayon, kung ready ka na, simulan na natin ito. Ang Power Query ay matatagpuan sa Data tab of the ribbon. Click mo lang ang Data tab, and then click Get Data, and then from File, and then from Folder. Hanapin mo ngayon yung folder na pinaglalagyan ng mga files na pagsasamahin mo. Click mo lang siya, and then click Open. Papakita niya sa iyo ngayon lahat ng files na meron ka on that folder. If happy ka or contented ka na sa lahat ng file at wala ka nang gustong baguhin na pagsasama-samahin mo, you can click Combine or Load. Ngayon, kung may gusto kang i-check at may gusto kang baguhin, click mo ang Transform Data. Once you click the Transform Data, Power Query Editor will pop up at ipapakita niya sa iyo ngayon lahat ng listahan ng files na meron ka doon sa folder na yon. Kung may gusto kang hindi isama, pwede mong i-uncheck or i-untick. Pwede mo rin click ang Select All para ma-select lahat ng file na gusto mong pagsama-samahin. Click OK. Ngayon, kung gusto mo nang i-combine itong mga files na ito, click mo lang itong Combine File button. Click Sheet 1, and then click OK. Papakita niya na sa iyo ngayon lahat ng data na meron ka sa bawat files na pagsasama-samahin mo. Okay? So kung mapapansin mo, meron tayong mga data na hindi kailangan at kailangan nating tanggalin. To clean this file, all you have to do is to remove the first 3 rows. Pwede nating tanggalin itong first 3 rows by clicking the Remove Rows, Remove Top Rows, and then tanggalin lang natin yung first 3 rows. 3. Okay. Kung mapapansin nyo ang ating column header, ang mga nakalagay ay column 2, column 3, column 4. Ngayon, pwede natin gamitin tong mga ito as our column header. To do that, ang kailangan natin gawin ay click lang natin tong button na to na nasa gilid. And then, click Use First Row as Headers. Palitan din natin tong file name ng date. Tanggalin din natin itong .xlsx sa mga dates natin. Para magawa natin yan, click mo lang yung Transform, Extract, and then Text before delimiter. And then click mo lang yung .xlsx, and then click OK para matanggal yung .xlsx at ang matitira lamang ay yung mga dates. Check natin ang iba nating data. Kung mapapansin nyo, meron pa rin tayo dito mga null, or mga data na hindi natin kailangan. Para matanggal yan, ang kailangan natin gawin ay i-click itong drop down at i-filter lang natin yung mga bagay na hindi natin kailangan or i-uncheck yung mga bagay na hindi natin kailangan. And then click OK. And then double check kung meron pa tayong mga data na hindi natin kailangan. Kung contented ka na sa file na meron ka, pwede mo na siya ngayong i-load sa Excel. Go to Home tab and then click Close and Load to.
And then, babalik tayo ngayon sa Excel file natin. Meron kang option to import data as table, pivot table report, pivot chart, or only create a connection. Sa ngayon, ang gagamitin natin ay table. So, okay na tayo dyan and click OK. And automatic na ngayong i-generate ni Power Query yung table. Ang combined table na meron tayo kanina sa ating folder. Check lang natin. So once you have all of this, pwede mo na ngayon tong gamitin to generate a weekly report. For example, you can make a pivot table out of this table para makita natin or masummarize natin itong mga data na ito. Insert table, pivot table. Okay. Ngayon, pwede mo na ngayon masummarize itong data table natin para makita natin yung ating sales. For example, sales per day, revenue per day, o pwede rin natin makita ang revenue per salesperson. Ganun lamang kadali ang paggawa ng Power Query Editor at pag-combine ng mga files gamit ang Power Query Editor sa Excel. Ang kagandahan din ng Power Query Editor ay kung meron kang idadagdag na isang file, say for example, meron ka pang idadagdag na isang file dito sa folder mo, pwede mo na siya ngayong i-click dito sa ating Excel file. Click mo lang itong table natin. Kung mapapansin nyo, ang ating last entry ay October 14. Kapag kinlik mo ngayon ang table design and click refresh, automatic na ngayon idadagdag yung October 15. As long as same lang yung format niya sa kung anong mga files meron tayo na pinagsama-sama kanina. Ang galing, di ba? Ganun lamang kadali gumawa at mag-combine ng different files or multiple files in Excel using Power Query. At kung nagustuhan mo itong Excel tutorial video na ito, please don't forget to like and subscribe para mas makatulong pa tayo sa mas marami nating ka-Excelation. Maraming salamat!